Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga ganap na dapat po natin abangan bukas dito lamang po sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nagkagulo-gulo na nga ang buhay ni Trixie dahil sa nangyari sa kanya sa kagagawan ni Ino. Nang marinig naman ni Constantino ang usapan ng mga barkada ni Ino ay agad niya itong sinuntok at sinabi na totoo pala na isa siyang rapist. Pero ipinagtanggol naman ni Lorena ang kanilang anak na si Ino at nag-away nga ang mag-asawa. Samantala, dahil nga sa pag-uugali ni Era at dahil na rin sa nalaman na nga ni Bonnie na isang sinungaling si Era ay nakipag-break na ito sa kanya. At habang nag-uusap naman sina Bonnie at Lilet, kinongratulate nga ni Bonnie ang kanyang kaibigan na si Lilet. Samantala, pinuntahan naman ni Trixie si Lilet upang sisihin sa mga nangyari sa kanya at dito na nga po nagkaroon ng paninikip ng dibdib ang kanilang ama na si Ramir at agad na dinala sa ospital. Sumunod nga si Lilet ngunit ipinagtabuyan siya ni Trixie. Samantala, magkakaroon nga ng event na kung saan ay makikilala ni Lilet ang nagngangalang Chato at dito nga papahiyain ni Trixie si Lilet at sasabihin nga na napakasama niya at matibay o matatag lamang siya dahil alipin daw siya ng mga Constantino. Habang nag-uusap nga at ipinagtanggol nga naman ni Chato si Lilet dito sa pagmamaltrato o pagsasalita ng hindi maganda ni Trixie sa kanya. Nagpasalamat nga ni Lilet dito kay Chato at ikwento nga ni Chato na naalala daw niya ang kanyang anak noon na mula nung ikasal ay minaltrato na siya o ginawang pantsimbag na ng kanyang asawa. At humingi nga ng tulong si Chato dito kay Lilet upang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang anak. At ito nga po ang abangan natin ang magiging kaso na hawak ni Lilet kung mapapakulong ba niya ang asawa ng anak ni Chato na kung saan ay nagmaltrato dito sa kanya. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye bye.